Tumitig si Blair habang papasok siya sa kanyang opisina na pinagtatrabahuan niya dahil alam niya na pagagalitan siya dahil mali ang naibigay niyang mga files sa kanyang boss. Sobrang pangamba ang nadama ni Blair dahil first time nilang magkikita ng boss niya pero baka tanggalin siya sa trabaho dahil nagkamali siya. Nang makarating na si Blair sa tapat ng opisina ng kanyang boss, agad naman siyang napabuntong hininga para mabawasan ang kanyang kabang nararamdaman. Kumatok naman siya kaagad. "Come in," sagot ng isang malamig at seryosong boses ang agad na bumungad sa kanya. Napayukong pumasok si Blair sa opisina ng kanyang boss na si Alvin at tila sasabog ang kanyang dibdib dahil sa kaba. "What is this, Miss Villagonza? This is not the file that I said." Malamig na tono ng boses ni Alvin. Sorry, sir." "No, you're fired." Sigaw ni Alvin habang si Blair ay nakatayo lang at natulala sa sinabi ng kanyang boss. Pinipigilan naman niyang umiyak dahil siya lang ang inaasahan ng mga magulang niya. "Sir, pagbigyan niyo na po ako. Maawa po kayo sa akin." Pinipigilan ni Blair na makrack ang boses dahil sa pagpigil niya sa kanyang pag-iyak. "Leave." Malamig na tono ni Alvin habang nakatunang pansin niya sa kanyang ginagawa. "Ako lang po inaasahan ng pamilya ko, sir. Maawa po kayo, sir." Pagmamakaawang sabi ni Blair. "Leave, Miss Villagonza. You're already fired." Sagot ni Alvin habang tumitig kay Blair kaya pinahira ni Blair ang kanyang luha. Sige po, sir. Salamat po." Nakayukong sabi ni Blair, akma na sana siyang lalabas. "Okay, I'll give you one more chance. Do your job perfectly." Sabi ni Alvin. Kaya agad na napalingon si Blair at masaya siya dahil binigyan siya ng pagkakataon ni Alvin. "Salamat po, sir." Masayang sabi ni Blair. "You may now leave." Lumabas naman si Blair pagkatapos niya magpasalamat muli. Habang may ginagawa si Blair na mga gawain niya sa trabaho, may tumawag sa kanya sa telepono habang nakatingin siya sa computer. "Hello?" Tanong niya sa tawag. "Anak?" Napahinto si Blair dahil sa boses na narinig niya. "Nay, kumusta na po kayo?" Tanong niya sa kanyang nanay. "Okay na ako, anak. Malakas na ang nanay." Sagot nito. Napangiti naman si Blair sa sinabi ng kanyang ina. "Pero mag-iingat ka pa rin, Nay, ha? Kailangan mo pa pong magpagaling ng magpagaling. Uminom ka na po ba ng gamot po ninyo?" "Oo, anak. Uminom na ako ng gamot. Ikaw, kumusta ka na dyan? Pagkatapos ng trabaho mo, huwag ka na lang pumunta dito. Alam kong pagod ka sa trabaho mo." "Ayos lang, Nay. Pupuntahan ka po namin ni Paul dyan." "Pasensya ka na, anak, ha? Kung pabigat lang ako sa'yo. Kung hindi man lang kita matulungan sa mga gawain, dapat ako lang gumagawa." Bumuntong hininga si Blair at pinigilan ng pag-iyak niya dahil sa sinabi ng kanyang nanay. "Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Tsaka, hindi naman po kayo pabigat sa akin eh. Pag makita ko lang kayo ni Paul, gumagaan na po ang pakiramdam ko. Kaya huwag niyo na pong sisihin ang sarili po ninyo." "Maraming salamat, anak, ha." Sagot ng kanyang ina. Narinig naman niya na umiiyak ang nanay niya kaya hindi niya maiwasang malungkot. "Huwag na po kayong umiyak, Nay. Makakasama yun sa kalagayan mo eh." Sabi naman ni Blair na pinapagaan ang loob ng kanyang nanay. "Sige na, anak. Mukhang marami ka pa atang ginagawa dyan para sa trabaho mo." "Wala naman po, Nay. Pahinga na lang po kayo dyan. Pagaling po kayo, Nay, ha?" Masayang sabi ni Blair. "Ikaw din dyan, anak." Sagot naman ito. Binaba ni Blair ang tawag at napabuntong hininga. May sakit sa puso ang nanay ni Blair kaya nagsusumikap si Blair na magtrabaho para makabayad sa ospital ng kanyang nanay. Ilang sandali pa'y tumunog naman ang bell, hudyat na break time na ng trabaho nila. Inayos naman niya ang kalat sa kanyang lamesa bago siya pumunta sa kanilang kantin. Umorder naman si Blair sa kantin na pinagtatrabahuan nila at agad namang ibinigay ang order niya at nagbayad na. Mag-isa lang si Blair na kumakain sa isang lamesa at nakatingin sa labas ng bintana nang may umupo sa harapan niya. Napatingin naman si Blair kaya nakita niya isang lalaki na si Jacob at ngumiti. "Jacob, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nakasabay sa mga kaibigan mo?" "Bakit? Hindi ba kita kaibigan?" Tumawa ito ng bahagya kaya inirapan lang niya si Jacob. "Hindi kita kaibigan. Best friend kita." Sagot ni Blair. Natawa naman siya
at hinawakan siya sa ulo. Tumingin naman si Blair sa orasan niya at nakita niya na time na ng break time nila kaya agad siyang nagpaalam kay Jacob. Ay, ang ikli lang talaga ng break time namin. Una na ako sa'yo, Jacob ah. Paalam ni Blair kay Jacob. Sige, galingan mo sa trabaho mo ah. Kumusta mo na rin ako kay Nanay Imelda? Sigaw nito at napangiti naman si Blair. Mabilis namang nakarating si Blair sa kanyang table pero mukhang mag-go-overtime na naman siya. Blair, tawag ka ni Sir. Sambit ni Maureen. Bigla namang kinabahan si Blair sa sinabi nito kaya iniisip niya kung mali na naman bang naibigay niya. Bakit daw? Ewan ko eh. Puntahan mo na lang baka magalit pa yun. Kibit balikat ng sabi kaya agad naman siyang pumunta sa office ng kanyang boss. Kumatok naman si Blair at pumasok na naman siya kaagad. Sir, pinapatawag mo daw po ako? Sambit ni Blair kaya napaangat ang tingin si Alvin at tumingin sa kanya. Yes, and I want you to be my secretary. Biglang sabi ni Alvin kaya napatulala si Blair at nanlaki ang kanyang mga mata. Po? Hindi ko gusto na pabalik-balik ang mga sinasabi ko. Sagot nito kaya napalunok na lang ng laway si Blair. Kailan po ako mag-uumpisa bilang Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin dahil pinutol ito kaagad ni Alvin. Right now, that's your table. Turo ni Alvin sa table na medyo malayo sa table niya. Thank you po, sir. Sabi ni Blair. Ayusin mo mga gamit mo and make your new work. Malamig na sabi ni Alvin at napatuon ito sa ginagawa niya. Lumabas naman kaagad si Blair na nakatulala lang. Masaya naman siya dahil kung sekretarya na siya ay mataas ng kanyang sahod para makaipon siya para sa pangangailangan nila at ng kanyang nanay sa pagpapagamot nito. Habang inaayos ni Blair ang kanyang mga gamit, napatingin naman sa kanyang ibang mga kasamahan niya sa kanya. Aalis ka? Malungkot na tanong ni Maureen. Ngumiti naman siya at umiling. Hindi. Ako na daw kasi ang bagong sekretarya niya. Sabi ni Blair, kaya napangiti naman si Maureen sa sinabi nito. Wow! Congrats! Sigaw ni Maureen at niyakap niya si Blair. Napatawa naman ang bahagya si Blair sa ginawa ni Maureen. Pero bakit kaya niya tinanggal ang dati niyang sekretarya? Ano kasi yun eh. Alam mo na, malandi. Baliw ka talaga. Umiling-iling lang si Blair dito. Good luck sa'yo, Blair. Sabi nito, kaya tumango naman si Blair sa kanya at dumiretso na siya sa office ng kanyang boss. Nang makapasok na siya sa office ng kanyang boss, tinitigan naman siya nito kaya agad siyang dumiretso sa table na sinasabi ni Alvin. Inayos naman niya ang kanyang mga gamit at tinapon niya ang mga gamit na hindi niya nagagamitin. Umupo naman siya at sinimulan ng kanyang trabaho. Naramdam naman niya na tumitingin si Alvin sa kanya kaya tumitingin naman siya kay Alvin at agad namang umiiwas ng tingin dahil nakatitig pa si Alvin sa kanya. Habang si Blair ay pinokus naman niya ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Pero may biglang tumawag sa kanyang telepono kaya tiningnan niya ito. Si Jacob palang tumawag. Hoy Jacob! Miss mo na naman agad ako? Natatawang tanong ni Blair. Ang kapal talaga ng mukha mo. Naiwan ang panyo mo dito eh. Sorry naman po. Mahal naman kiti. Napatigil naman siya sa kanyang sasabihin dahil nagsalita bigla si Alvin. Stop flirting, Miss Villagonza. Do your job. Seryosong sambit nito kaya napatango lang si Blair. Jacob, ibababa ko na ha. Nagagalit na kasi si Sir Alvin eh. Bye! Mahinang sabi ni Blair sa telepono niya at pinatay naman agad ang tawag. Next time, kapag may tumawag sa'yo, tell me who is it. I get you as my secretary para gawin mong trabaho mo. Not to do flirting. Malamig at seryosong sabi ni Alvin sa kanya kaya napayuko nilang si Blair. Yes sir. Maikling sagot ni Blair at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Iniisip naman ni Blair na ang hirap maging sekretarya, lalong-lalo na at masungit ang magiging boss nito. Bumuntong hininga si Blair at tumingin sa kanyang relo. Napagpasyahan naman niyang bukas na lang niya tatapusin ang trabaho niya dahil kailangan pa niyang dumalaw sa nanay niya. Tumingin naman siya sa katabi niyang table at nakita niya si Alvin na nakapatong ang ulo nito sa lamesa at mukhang natutulog ito. May bigla namang tumawag kay Blair
At agad naman siyang lumayo sa tinutulugan ni Alvin dahil baka magising ang boss niya. Hello? Ate? Napakunot noon naman si Blair dahil si Paul palang tumawag. Bakit Paul? Bakit napatawag ka? Tanong ni Blair at nakaramdam naman siya ng pangamba habang naririnig niya ang mahinang pag-iyak nito. Si nanay. Humagulhol naman ang iyak si Paul. Agad naman siyang napatayo at nililigpit ang mga gamit niya. Bakit? Ano nangyari kay nanay? Pumunta ka dito ate. Agad namang binaba ni Blair ang tawag at lumabas na ng office ng kanyang boss. Wala siyang pakialam nagigising ito at wala siya sa office niya dahil kailangan niyang puntahan ang kanyang nanay. Pumara naman siya kagad ng taxi at sinabi kung saang ospital nandoon ang kanyang nanay. Mabilis naman siyang nakarating sa ospital na sinasabi nito. Tumatakbo siya papasok hanggang makarating siya sa room ng nanay niya kung saan ito pinapagamot. Nagulat naman si Blair dahil wala doon ang nanay niya. Pero agad niyang naisip na baka nandoon ito sa operating room kaya agad siyang tumakbo papunta doon. Naabutan naman niya si Paul na umiiyak habang yakap-yakap siya nang kakilala nilang si Aling Tasing. Ate! Tawag nito sa kanya nang makita niya si Blair at yumakap ito sa kanya. Niyakap din ni Blair si Paul. Ate, si Mama! Utal-utal na sabi nito at umiyak ng umiyak habang si Blair naman ay pinipigilang umiyak dahil ayaw niyang makita ng kapatid niya na umiiyak siya. Hinawakan naman ni Blair ang pisngi ng kanyang kapatid at ngumiti ito bago nagsalita. Kakayanin ni nanay yan, di ba? Di ba sabi niya malakas siya? Kaya kakayanin ni nanay yan, sabi ni Blair at pinahira niya ang luhang tumutulos sa mga mata niya. Clear, clear. Sabay silang napalingon sa OR dahil sa sinabi ng doktor habang si Blair ay kumakabog ang kanyang dibdib dahil sa kaba na nararamdaman niya. Ate! Si Mama ate! Sigaw ni Paul habang kinakatok ng malakas ang pinto ng OR habang si Blair at niyakap na niya si Paul ang patalikod at hindi din maiwasan ni Blair ang mapaiyak. Nang huminto na ang doktor ay lumabas naman ito agad sa OR habang si Blair ay pinupunasan niya ang kanyang mga luha. Time of that, 9:42 p.m. Sambit sa kanilang doktor habang si Paul at Blair ay sabay na napaupo sa sahig dahil sa sinabi ng doktor. Ate, hindi pwede ito. Buhay pa si nanay. Buhay pa siya. Sabihin mo sa akin ate na buhay pa si nanay. Sigaw ni Paul kaya napayuko na lang si Blair habang umiiyak at yumakap kay Paul. I'm sorry to disappoint the both of you. Pero hindi na kinaya ng nanay niyo ang sakit. Lalo na't walang nag-offer ng donor para sa puso niya. Paliwanag ng doktor. Hindi papatay si nanay. Ate! Paul, tumigil ka na. Pagpigil ni Blair sa kanyang kapatid habang umiiyak din siya ng bahagya. Maiwan ko muna kayo. Paalam ng doktor sa kanila. Nay! Huwag niyo po kaming iwan ni ate, Nay. Sabi niyo nga po, di ba, na mamamasyal pa tayo. Bumangon na po kayo dyan, Nay. Sabi ni Paul nang makapasok siya sa OR. Hindi naman sumunod si Blair at napasandal lang siya sa pader. Sana dinalaw ko na lang kanina si nanay. Kasalanan ko to. Kung kailangan na ibabalita kung sekretarya na ako, saka naman siya mawawala. Ang unfair ng mundo. Wala nang nanay kong mapagmahal at mabait na tao. Ginawa niya lahat sa amin wala nang mawala si tatay. Sabi ni Blair sa kanyang sarili habang umiiyak ng umiiyak. Ilang araw ding hindi pumasok si Blair sa kanyang trabaho dahil sa nangyari sa kanyang nanay. Paul, halika na. Kumain ka muna dito. Tawag na kay Paul at inabutan niya ito ng pagkain. Umiling-iling na ito at niyakap siya. Naawa rin si Blair sa kanyang kapatid dahil 12 years old pa lang ito. Namimiss ko na si nanay ate. Mahinang sabi ni Paul habang umiiyak ang kanyang kapatid. Niyakap naman ito at tumutulo naman ang kanyang mga luha. Namimiss ko na rin siya, Paul. Pero kailangan nating tanggapin na wala na si nanay. Hindi na rin siya mahihirapan dun sa heaven. Ate, kantahan mo ako. Sabi ni Paul at humiga ito sa hita ni Blair. Yun bang kanta ni nanay? Tanong ni Blair. Tumango naman ito at pinigilan ang kanyang pag-iyak. Kinantahan naman niya kagad si Paul at
di kalaunan ay nakatulog nga ito. Iniisip naman niya kung ano ang masasabi ng kanyang boss dahil hindi pa siya pumapasok sa trabaho at alam niya kung anong sasabihin nito. Habang may ginagawa si Blair, agad namang may tumawag sa telepono niya. Kaya naman agad niya itong sinagot ng walang gana. Hello? Matamlay na sagot ni Blair. Wala namang sumasagot sa kabilang linya. Kaya chinek niya kung namatay ba ang tawag. Pero hindi naman. Humiga naman siya sa sofa at biglang may nag-text sa kanya ng same number at walang pangalan ang nakalagay. Are you okay? Nakalagay sa text na natanggap ni Blair. Wrong number po yata kayo. Reply niya. No, I'm not. Sagot nito. Napakamot naman sa ulo si Blair at napakunot noo naman siya dahil hindi naman niya alam kung lalaki ba ito o babae. And then, stop texting me, stranger. Agad naman niyang in-off ang kanyang cellphone at iniisip kung saan siya hahanap ng bagong trabaho na sigurado siyang matatanggal siya sa trabaho pagpasok niya sa opisina ni Alvin kinabukasan. Kailangan niya ring pagtuunan ng pansin ng kapatid niya, lalong-lalo na din dahil naaapektuhan ito sa pagkawala ng kanyang nanay. Nakatayo lang si Blair sa harap ng building habang pinapakalma nito ang kanyang sarili. Pinabantay naman niya si Paul sa kakilala nilang si Aling Tasing dahil halos maubos na ang ipon niya at kailangan na niyang kumita ng pera para sa kanilang magkapatid. Pumasok naman siya sa building at dumiretso sa elevator. At agad naman siyang nakarating sa opisina ng boss niya. Sir, napahinto naman si Alvin sa kanyang ginagawa at dahan-dahang inangat ang tingin niya at napalunok siya ng laway. Bakit ngayon ka lang? At hindi ka pumapasok sa trabaho? Malamig na tanong ni Alvin. Baka kailangan ko na pong mag-resign, sir. Nauutal na sabi ni Blair. Did you cry? Sa halip ay tanong pabalik ni Alvin. Kaya nagpapigil lang si Blair sa kanyang tanong dahil sa malumanin nitong boses. Wala po to, sir. What happened? May nangyari ba sa inyo? Tanong nito. Umiling-iling lang si Blair at yumuko. Inabot naman ni Blair kay Alvin ang isang papel na magre-resign na siya. Kaya napakunot noo si Alvin dito. No. Maikling sagot nito. Kaya napangat ang tingin si Blair. Pinunit ni Alvin ang papel na hawak niya. Natulala lang si Blair sa ginawa ni Alvin. Pero sir, ilang araw na rin po akong absent. Hindi na natapos si Blair ang kanyang sasabihin dahil pinutol ito kaagad ni Alvin. I don't care, Miss Villagonza. Go to your work. Kaya napayuko si Blair na pumunta sa table niya. Masaya namang naramdaman si Blair dahil hindi siya tinanggal ni Alvin sa trabaho niya. Kinuha na niya ang telepono niya dahil may tumawag. Tumingin naman siya kay Alvin kung may ginagawa ito kaya lumayo siya ng bahagya kay Alvin. Salamat naman at sinagot mo ng tawag ko. Sambit kagad ni Jacob sa telepono. Abala lang ako. Are you okay, Blair? Kumusta ka na? Tanong ni Jacob kaya napabuntong hininga nilang si Blair. Ayos lang naman ako. Ikaw? Are you sure? Well, okay lang din naman ako. If you have a time after your work, let's have lunch. Napangiti naman si Blair sa sinabing yun ni Jacob. Okay, let's have lunch. Basta, libre mo ah. Oo naman, libre ko. Halos mahulog na ang telepono ni Blair dahil sa narinig niyang malakas na hampas ni Alvin ng mesa nito. Kaya napatingin siya dito. Anong sinabi ko, Miss Villagonza? Galit nitong tanong. Natulala lang si Blair sa sinabi ni Alvin. Blair, ano yun? Napatingin naman si Blair sa telepono nang magsalita doon si Jacob. Bye muna, Jacob. Mabilis na sabi ni Blair kaya pinatay niya na ang tawag. Sorry po, sir. Sabi ni Blair at bumalik sa kanyang trabaho. Habang nag-ayos si Blair sa kanyang mga papel, ay nakita niya ang picture ng kapatid niyang si Paul at kasama nila ang nanay nila. Kaya napangiti naman si Blair dito at inayos na tinayo sa harapan niya ang litrato. Who is she? Sambit bigla ni Alvin, kaya nagulat si Blair. Nakatingin naman si Alvin sa picture nila ng nanay ni Blair. Nanay ko. Ano yan, sir? Tanong ni Blair dahil may binigay si Alvin na panyo sa kanya. Panyo? Wipe your tears. Napahinto naman siya at hinawakan ng pisngi niya kaya nalaman niyang tumutulo na pala ang mga luha niya. Kinuha naman niya ang panyong binigay sa kanya ni Alvin at pinunasan niya ang kanyang mga luha.
Salamat po, sir. Ilalabhan ko na lang po. Hindi na natapos ang sasabihin ni Blair dahil kinuha bigla ni Alvin ang panyo, kaya nagtaka ang dalaga. Go back to your work. Sambit nito, kaya bumalik na lang si Blair sa kanyang trabaho at baka sa kanyang mukhang nagtataka siya. Break time na nila at inayos naman niya agad ang mga gamit niya at akma na sana siyang lalabas pero tinawag siya ni Alvin. Let's have lunch, Miss Villagonza. Malamig na sabi ni Alvin kaya naisip niya si Jacob. Pero sir, pinutol naman kaagad ni Alvin ang sasabihin ni Blair. No more no and no more drama, Miss Villagonza. Seryosong sabi nito kaya napatango na lang si Blair. Inilapag ni Alvin sa lamesa nilang pagkain at inayos, kaya agad niyang sinabihan si Blair. Let's eat. Nagsimula namang kumain si Blair, pero naiiling siya dahil nakatingin sa kanya si Alvin. Ayos lang po ba kayo, sir? Nag-aalalang tanong ni Blair, dilang beses na itong napabuntong hininga. Oo, ayos lang ako. Maikling sagot nito at bumalik sa pagkain, kaya napatangon lang si Blair. Mabilis naman silang natapos sa pagkain, bigla namang may kumatok sa pintuan ng opisina ni Alvin. Tumayo naman si Blair at binuksan ang pinto. Agad namang bumungad sa kanya ang babaeng makapalang makeup at halos hindi nito nagsusuot ng damit dahil sa suot nito. Sino po sila? I need to talk to Alvin. Mataray na sagot ng babae. May kailangan po ba kayo sa kanya o appointment po? Tanong ulit ni Blair, kaya nabakunot noong babaeng kausap niya. I'm Alvin's fiancé, okay? Kaya huwag kang paharang-harang dyan at tatanungin kung may appointment ba ako. Sigaw nito, kaya tinulak niya si Blair ng malakas, dahilan para bumukas ang pinto. Dahil napasandalang malakas si Blair sa pintuan, kaya napapikit na lang siya dahil sa sakit. What did you do, Lorraine? Are you okay? Sigaw ni Alvin at agad na nilapitan si Blair. Tinanong ito kung okay lang ba ito dahil nag-aalala siya kay Blair. Okay lang po ako, sir. Sagot ni Blair at bahagyang hinawakan ni Blair ang likod niya. Honey? Malanding tawag ng babae na si Lorraine kay Alvin. Shut up, Lorraine. Get out of my office. What are you doing here? Galit na saad ni Alvin sa babae kaya napaatras ito. Habang si Blair ay natatakot din sa inasta ni Alvin. Nagdabog naman si Lorraine na lumabas ng office ni Alvin at tumingin kay Blair na masaya. Are you really okay? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Baka napalo niya yung likod mo. Bahagya ng mga nagulat si Blair dahil sa inasta ni Alvin sa kanya. Wag na po, sir. Okay lang po ako. Kaya ko naman po eh. Ngumiti naman si Blair kay Alvin kaya napatulala naman si Alvin dito. Sir, okay la. Napahinto si Blair sa kanyang sasabihin at nanlaki ang kanyang mga mata dahil hinalikan siya bigla ni Alvin sa labi niya at tila tumahimik ang paligid at tanging pagtibok ng puso ni Blair ang naririnig niya lang. Tinulak naman niya si Alvin at agad siyang tumakbo papalabas ng office ni Alvin. Tinawag naman siya nito pero hindi pa rin siya nakinig at dumiretso sa CR. Hindi pa rin makapaniwala si Blair dahil sa ginawa sa kanya ni Alvin. 20 years old na si Blair pero hindi pa rin niya binibigyan ang kanyang first kiss sa ibang lalaki. Pero si Alvin ay ginawa niya ng walang kahirap-hirap. Naging kalmado si Blair at hindi nagpapa-apekto sa ginawa ni Alvin sa kanya dahil kapag ginawa pa ni Alvin yun ay magre-resign na siya. Inayos naman niya ang kanyang sarili at agad din lumabas ng CR. Dumiretso naman siya kagad sa office ng kanyang boss at naabutan niya si Alvin doon na nakatulala lang. Tumingin naman si Alvin kay Blair. Dumiretso naman si Blair sa kanyang table at hindi na pinansin pa si Alvin. Nagpatuloy na lang si Blair sa kanyang ginagawa habang naiilang dahil nakatitig sa kanya si Alvin. Sir, will you please stop staring at me? Tanong ni Blair. Oh, I'm sorry, Miss Villagonza. Mahinang sagot nito, kaya umiwas na ng tingin si Alvin at tumingin na lang sa kanyang mga papel. Uwian na nila sa trabaho, pero nagtaka si Blair kung bakit wala na si Alvin sa office nito. Maaga pala ito umuwi, pero hindi alam na Blair ang rason. Lumabas naman kaagad si Blair at naghanap ng taxi pagkatapos niyang mamili ng pasalubong para kay Paul. Hindi naman siya agad nakahanap ng taxi dahil punuan ng mga ito. Naglakad-lakad na lamang siya para makarating agad siya sa bahay nila.
Napahinto naman si Blair dahil may nakita siyang 4 na tambay, kaya naisipan na sana niyang bumalik sa kanyang dinaanan. Pre, may chicks oh. Sambit ng isang lalaki na nakakita kay Blair, pero nagpatuloy lang si Blair sa paglalakad at hindi nilang pinansin ang 4 na tambay. Hinarangan naman siya ng mga ito, kaya bumilis ang pagdibok ng puso ni Blair. Excuse me po. Nauutal na sabi ng dalaga dahil kinakabahan na siya. Sumama ka sa amin, Miss Beautiful. Sabi ng isang lalaki kaya umiling-iling lang si Blair, hudyat na hindi siya sumasang-ayon. Aalis na po ako, paraan po. Sabi ni Blair. Aalis na sana siya, pero bigla siyang hinatak ng isang lalaki. Teka lang, miss. Sumama ka muna sa amin. Sambit ng isa, kaya natakot na ng husto si Blair at naiiyak na. Bitawan niyo po ako. Tulong! Tulungan niyo po ako! Pilit siyang kumakawala sa lalaking may hawak sa kanya. Shh! Masyado kang maingay. Sigaw ng isang lalaki at sinuntok ang sikmura ni Blair, kaya nanghina siya. Inihiga siya ng mga ito pagkatapos siyang suntukin ng isang lalaki. Huwag! Napaiyak na lang si Blair at nakikiusap kahit nanghihina na siya. Hoy! Sigaw ng isang boses lalaki na pamilyar kay Blair. Hindi rin niya makita dahil nanghihina pa siya dahil sa ginawa ng lalaki sa kanya. Nawala ng malay si Blair dahil nanghina na talaga siya. Ang tanging nakita niya lang ay binugbog ng lalaki ang mga lalaking nagtangkang mga rape sa kanya. Nagising si Blair sa isang pamilyar sa kanya na bahay, kaya umupo siya at nakita niya ang sariling nakabihis na. Napahinto naman siya dahil bumukas ang pinto. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil nakita niya si Alvin na papasok sa mismong kwarto. Sir? Gulat na tanong ni Blair kay Alvin. May dala itong tray ng pagkain para sa kanya. You already awake? Sabi ni Alvin at nilagay ang tray sa lamesa. Paano ako napunta dito? Naalala naman niya na muntik na siyang maghasa ng 4 na lalaki at may nagligtas sa kanya. Ikaw? Ikaw ang nagligtas sa akin? You need to eat, Miss Villagonza. Iniba ni Alvin ang pinag-uusapan nila, kaya kumunot ang noo ni Blair. Tinatanong kita, sir. Magalang na sabi ni Blair, kaya bumuntong hininga si Alvin at nagsalita. Yes, ako. Maikling sagot nito. Akmang susubuan na sana siya ni Alvin, pero agad niyang kinuha yon. Ako na po, may kamay naman po ako. Sabi ni Blair at kinuha ang kutsara. Napansin naman ni Blair na nakatitig naman si Alvin sa kanya. Alvin, pwede po bang tigilan niyo ng kakatitig sa akin? Naiiritang sigaw ni Blair, kaya nagulat si Alvin sa sigaw niyon. You call me by my name? Hindi makapaniwalang tanong ni Alvin, kaya tinaasan siya ng kilay ni Blair. Wala po akong sinasabi, sir. Nauutal na sabi ni Blair at uminom ng tubig. But Pinutol naman kaagad ni Blair ang sasabihin ni Alvin. Wala po yun, sir. Hindi ko po sinabing pangalan po ninyo. Gusto ko na pong umuwi. Kaya tiningnan ni Blair ang orasan niya at 7:33 na ito. Kaya naisipan niyang baka hinahanap na siya ni Paul. Take a bath first. Sabi ni Alvin at binigay kay Blair ang mga damit na kulay pink. Kaya nagulat si Blair at tumingin kay Alvin. Bakla ka? Gulat na tanong ni Blair sa kanya. Kaya kumunot ang noo ni Alvin. What? I'm not. Binili ko yung kagabi. Inis na sagot ni Alvin, pero umiling-iling lang si Blair dito. Kalurky ka, boss? Hindi mo man lang sinabi sa akin na bakla ka? Nagulat naman si Blair dahil lumapit si Alvin sa kanya at amoy na amoy niya ang hininga ni Alvin. Lumakas na naman ang pagtibok ng puso ni Blair. I'm not gay, baby girl. Sagot ni Alvin at nag-smirk ito kay Blair. Naramdaman naman niya ang labi ni Alvin sa labi niya. Kaya nagulat na naman si Blair sa ginawa ni Alvin sa kanya. Pangalawang beses na yung ginawa ni Alvin. Pangalawang beses niyo na po itong ginawa, Sir Alvin. Sigaw niya tinulak si Alvin papalayo sa kanya. Hindi nakapagsalita si Alvin at natulala lang sa kanyang ginawa. Pero hindi talaga humingi ng sorry si Alvin kay Blair. Ilang linggong lumipas, magmula nung ginawa ni Alvin sa paghalik kay Blair. Hindi na pumasok si Blair sa trabaho dahil sa ginawa sa kanya ni Alvin. Nasa probinsya din ang kanyang kapatid na si Paul,
kaya pwede na siyang maghanap ng ibang trabaho. Nagpapasalamat naman siya dahil hindi siya ginugulo ni Alvin at sinusundan kung saan-saan. Isang araw, pumunta si Blair sa Jollibee. Hindi niya na sinama si Paul dahil hindi ito sumama sa kanya. Habang kumakain siya ng fries, ay may biglang pumasok na customer. Lumingon naman siya dito, kaya napalaking mamata niya dahil nakita niya si Alvin na may kasamang batang babae. "Kuya, I want burger and fries po." Sambit kay Alvin ng batang babae. "Shut up," mahinang sabi nito, pero narinig yun ni Blair. "You will buy me a burger and fries or I'll tell mommy that you will put you in jail again." Sagot sa kanya ng kapatid nito, kaya nanlaki ang mga mata ni Blair sa kanyang narinig na jail. "Okay, fine," iritang sabi ni Alvin. Napainom naman si Blair sa kanyang Coke float na in-order. Napayuko naman siyang lumakad para hindi gaano siyang mapansin ni Alvin, pero may lalaking bumunggu sa kanya. Sorry po." Hinging pa umanhin ni Blair sa lalaki dahil natapunan niya ito ng inumin sa damit nito. "Sorry? Pagkatapos mo akong tapunan ng inumin na yan?" Sigaw ng lalaki sa kanya. Inangat naman niyang tingin nito at kinunot ni Blair ang noo niya. "Sir, hindi ko po sinasadya yun, kaya pasensya na po kayo." Mahinahong sagot ni Blair, pero sumigaw ito kaya napatingin sa kanilang mga tao, maliban kay Alvin at sa batang babae na kasama nito. "Palitan mo tong damit ko. Alam mo ba kung saan to nabili? Sa US, kaya unique to. Palitan mo to." Sigaw sa kanya ng lalaki, kaya napakunot noo si Blair at sinagot siya. "Hoy sir, kahit saan mo pa yung binili ang damit mo, wala akong pake. Dahil tela pa rin po yan. Humingi na nga ako ng tawad eh. Nagagalit pa po kayo ng husto?" Sigaw ni Blair sa lalaki, kaya nagulat ito dahil sa inasta ni Blair. Pero inawat naman sila ng guard. "Ma'am, sir, tama na po." Awat sa kanila ng guard, pero hindi nila ito pinansin. "Wala ka kasing ka-tasty sa pananamit, babae. Ang baduy mo kasi. Baduy!" Sigaw naman ng lalaki, kaya nanlaki ang mga mata ni Blair at kumunot na naman ang noo niya. "Ang kapal naman ng pangit mong mukha, sir. Bitawan niyo ako, manong guard. Papatulan ko to eh." Sigaw ni Blair, kaya pinalabas naman ng guard ang lalaki. "Magkikita pa tayo, miss." Galit na sigaw nito. "Sige, magkita pa tayo. Baka ikong ibebenta ko sa US." Sigaw ni Blair. Bro, she's here!" Sabi ng batang babaeng kasama ni Alvin. Nanlaking mga mata ni Blair dahil narinig niya ito at tiningnan niya si Alvin at lalong nakaramdam siya ng kaba dahil nakatitig ang dalawa sa kanya. "Blair?" Sambit ni Alvin, kaya napatakbo na lang si Blair. Huminto naman si Blair dahil hindi niya alam kung bakit tinatakasan niya si Alvin. Lumingon-lingon naman siya sa paligid kung hinahabol ba siya ni Alvin. Pero agad niyang nakita si Alvin na tumatakbo papunta sa kanya, kaya tumakbo din siya. "Miss Villagonza!" Tawag sa kanya ni Alvin, kaya lumingon siya at mas binilisan pa niyang pagtakbo. May nakitang iskinita si Blair, kaya doon siya nagtago para hindi siya makita ni Alvin. Tumawa naman siya ng mahina kasi pinaggagawa niya. Nagulat siya dahil may biglang humila sa kanya at pinasandal siya sa pader. Nanlaki naman ang mamata niya dahil nakita niyang lalaking humila sa kanya. Si Alvin. "Hiniiwasan mo ba ako? Bakit hindi ka na pumapasok?" Tanong ni Alvin, kaya napalunok na lang ng laway si Blair. Kung tatanggalin mo ako, sir, ayos lang naman po eh. Hindi po kita iniiwasan." Utal-utal na sagot ni Blair, kaya napangiti si Alvin sa kanya. "Really?" Tanong ni Alvin, kaya napatango na lamang si Blair, pero nagulat siya dahil binuhat siya nito. "Ibaba mo nga ako, Alvin!" Sigaw ni Blair at hinahampas niya ang likod ni Alvin. Pinasok naman si Blair sa loob ng sasakyan ni Alvin at agad namang pumasok din si Alvin. "What's your problem, ha? Bakit mo ko sinusundan?" Naiinis sa tanong ni Blair at tiningnan na siya ni Alvin ng seryoso. "Are you avoiding me, Miss Villagonza? Because of what?" Seryosong tanong ni Alvin, kaya napalunok na lang si Blair dahil sa kagwapuhan ni Alvin at pinapawisan pa ito. "Wala. At saka, hindi kita iniiwasan, no?" "Nakuha ka ni kuya?" Tawang-tawang sambit ng batang babae
kaya napasigaw si Blair. Will you please shut your mouth, Lovely? Naiiritang sabi ni Alvin. I will tell this to mommy. Naiinis at natatawang sabi ng batang babaeng si Lovely. Don't you dare, Lovely. Sigaw ni Alvin, kaya napazipper na lang ng bibig si Lovely at pinandar ni Alvin ang kotse nito. Ay, what he wants, he will get. Mahinang sabi ni Lovely, kaya napalingon si Blair sa likod na inuupuan nito. May topak ba yung kuya mo? Tanong ni Blair, kaya umiling-iling lang si Lovely at tumingin na muna sa kuya niya bago magsalita. Nope, but he's obsessed. Mahinang sagot ni Lovely, kaya napakunot noon naman si Blair. He's obsessed? Pagtatakang tanong ni Blair. Lumapit naman si Lovely sa kanya at may binulong, kaya napalaki ng mata si Blair sa sinabing yun ni Lovely. He's obsessed to you, Ate Blair. Napatulala si Blair sa sinabing yun ng bata, kaya tumingin siya kay Alvin na nagmamaneho at hindi makapaniwala. Aray Alvin, bitawan mo nga ako. Reklamo ni Blair dahil mahigpit ang pagkakahawak ni Alvin sa kanyang kamay. Kuya, you're hurting her. Sigaw ni Lovely nang makapasok sila sa isang bahay. Parang walang narinig si Alvin dahil nagpatuloy lang ito sa paghawak kay Blair hanggang sa umakyat sila ng hagdan. Pinasok naman sila sa iisang kwarto at mabilis sinara ni Alvin ang pinto at nilock yun. Ano bang problema mo? Sigaw na tanong ni Blair, kaya tumingin ng masama si Alvin sa kanya. You were my problem. What the hell did you do that to me? Wala akong ginagawa sa'yo, kaya pwede ba, layuan mo na ako. Sigaw naman ni Blair. Napangiti ng bahagya si Alvin, kaya napaatras si Blair dahil lumapit sa kanya si Alvin hanggang sa naramdaman ni Blair ang pinto sa likuran niya. You caught my heart, so you will be mine. Mine alone, Blair. Malumanay na sabi ni Alvin kay Blair. Hindi, Alvin. May ibang babaeng nararapat sa'yo. Napatigil naman si Blair dahil sinuntok ni Alvin ang pinto. No, wala nang babaeng nararapat sa akin. It's only you, Blair. Alvin, open the door. Nagulat naman si Blair dahil sa narinig ng boses ng lalaki habang nasa labas ng pinto. Kaya tinulak ni Blair si Alvin at binuksan ang pinto. Nakita ni Blair ang isang babae at lalaki na nasa 50s ang edad at kasama nito si Lovely. Napatingin naman siya kay Lovely at nagbigay ng hudyat na kung sinong mga ito. Our mom and dad. Sabi ni Lovely. Napayuko naman si Blair at nilalaro ang kanyang mga kamay. Dahil si tsura pala ng pamilya ni Alvin ay parang malakas na ang presensya ng mga ito. Nakaupo naman sila sa sofa ni Alvin at katabi ni Blair si Alvin. Nakaupo naman sa harap nila ang mga magulang ni Lovely. So, your name is Blair, right? Don't be scared to us, Iha. Hindi kami kumakain ng tao. Imelda? Saway ng asawa nitong lalaki, kaya tumahimik ang mommy ni Alvin. Sorry about that, Iha. So, I want you to be with my son. Nagulat naman si Blair dahil sa sinabi ng daddy ng lalaki. To be with your son po? You mean? Hindi na natapos ang sasabihin ni Blair kaya pinutol ka agad ito ng mommy ni Alvin. Yes, I want you to be his wife. Nagulat ang husto si Blair dahil sa sinabi ng mommy ni Alvin habang nakangiti sa kanya. Ano po ba kayo? Grabe naman po yung biro ninyo. Napatawa naman si Blair sa sinabi nito. Napansin naman niyang walang kaimo-emosyon ang mga mukha nito at seryosong seryoso. Hindi ko po matatanggap. She agreed. Nagulat naman si Blair dahil sa sinabi niya ni Alvin. Tinatanggi pa rin ni Blair ang sinasabi ni Alvin at hindi siya sumang-ayon dito. Okay, hindi ka namin pipilitin pero sasabihin ko ulit sa'yo. You will be marrying Alvin. Kapalit ng kahit anong gusto mo. Pera, bahay, o kung ano pa man, mamili ka. Napatingin naman si Blair sa mommy ni Alvin. Pasensya na po, pero hindi po ako mukhang pera. Tumatanggi po ako sa sinasabi ninyo dahil may kapatid po akong binubuhay. At isa pa, ayoko magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. At higit sa lahat, boss ko po si Sir Alvin dati. Paliwanag ni Blair at tumingin sa mag-asawang Wax. Salamat na lang po, Mr. and Mrs. Wax. Aalis na po ako.
Tatayo na sana si Blair, pero bigla naman siyang hinawakan ni Alvin sa kamay nito. Please, stay. Mahinang sabi nito, pero hindi pa rin nagpadala si Blair at tinanggal ang kamay ni Alvin sa pagkakahawak. Agad naman siyang nakawala, kaya nagpaalam na siya sa mag-asawang wax na umalis na. Pero si Alvin ay hindi pa din mapigilan at pinipilit pa din niya si Blair. Nang lumakad si Blair, may bigla namang yumakap sa kanya galing sa likod niya. Kaya napalingon siya dito at nakita niya si Alvin. Blair, don't leave. Sabi ni Alvin sa kanya. Kaya napaluhan na lang si Blair sa sinabi niya ni Alvin. Bitawan mo ko, Alvin. Ano bang kailangan mo? Hinarap naman niya si Alvin. Nagulat naman siya dahil nakita niya itong umiiyak. Naawa naman siya pero hindi niya ito pinakita kay Alvin. I want you, Blair. I want you. Please. Please don't leave me. Pagmamakaawang sabi ni Alvin. Tumingin naman si Blair sa mga magulang ni Alvin at sa kapatid niyang si Lovely. I'm sorry. Hindi talaga pwede. Kailangan ko pang unahin ang kapatid ko. Tumayo ka na dyan. Sabi ni Blair at pilit niyang pinapatayo si Alvin pero umiling-iling lang ito. No. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi ka pumapayag. Seryosong sabi ni Alvin. Okay, fine. Kung ayaw mong tumayo dyan, bahala ka. May obligasyon pa ako sa kapatid ko, Alvin. Kaya hindi talaga pwede. Ayokong saktan ka. Pero kailangan pa ako ng kapatid ko. I can protect her. You. I can protect the both of you. Sabi ni Alvin, pero umaling lang si Blair. Ayokong umasa sa iba, Alvin. Pasensya na talaga. May iba pa namang babaeng magmamahal sa iyo eh. Tumingin naman si Blair sa mga magulang ni Alvin, kaya nagbigay siya ng hudyat na humihingi siya ng tulong, kaya agad namang napansin ng daddy ni Alvin yun. Kaya sinanyasa naman ng daddy ni Alvin ang dalawang lalaki na malaking mga katawan at hinawakan si Alvin. Nakaalis naman ng tuluyan si Blair sa bahay nila Alvin. 3 araw nang nakalipas, simula nung nangyari sa kanya doon. Agad namang nakahanap ng trabaho si Blair bilang isang waitress sa isang sikat na cafe. Break time nila, kaya agad niyang tinawagan si Paul. Ate! Masayang bati ni Paul sa telepono. Napangiti naman si Blair dahil sa narinig niya ang boses ng kanyang kapatid. Ayos ka lang ba dyan, baby? Kain ka sa tamang oras ha? Huwag magpapakutom. At saka mag-aral ka lang mabuti dyan. Opo ate. At saka hindi ko nun po ito mauubos eh. Sige, mag-iingat ka ha. Umayos ka dyan. Opo ate. Sige na. Magtatrabaho pa si ate. Bye, love you. Sige po ate, mag-iingat ka po dyan. Love you too po. Agad naman siyang bumalik sa kanyang trabaho. Pero bigla namang may tumawag sa kanya at number lang ang nakalagay. Hello po? Napatigil naman si Blair sa kanyang ginagawa dahil tumawag sa kanyang mommy ni Alvin na may nangyari kay Alvin. Kaya agad siya nagpaalam sa boss niya at pumunta sa bahay nila Alvin. Nakarating naman siya kagad sa bahay nila. Nagtungo naman siya sa isang kwarto kung saan nakarinig siya ng sigaw ng daddy ni Alvin. Nakita naman niyang nagyayakapan ng mom ni Alvin at si Lovely na umiiyak. Pilit namang kumakawala si Alvin at iniisip ni Blair na siyang hinahanap ni Alvin, kaya sinabi niya sa kanyang sariling na babaliw na ito. Tinawag naman niyang mom at daddy ni Alvin, kaya napatingin ito sa kanya at ngumiti sa kaniyakap siya. Nagmamakaawang mga itong tulungan si Alvin, tapos sinasaktan ni Alvin ang kanyang sarili. I need to see her! Napabitaw naman sa yakap si Blair dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng mga gamit sa loob. Lumapit naman si Blair sa pintuan kung saan nandoon si Alvin. Alvin! Sigaw ni Blair pero parang wala itong narinig. Alvin Melvin Wax! Malakas na sigaw ni Blair. Kaya naman bumukas ang pinto at agad niyang nakita si Alvin doon na may mga pasa at nagdurugo ang mga kamay nito at magulo pang buhok. Blair? Sabi ni Alvin. Lumapit naman ang binata kay Blair at hinawakan niyang mga pisngi ni Alvin na umiiyak ito. Nang maging maayos naman si Alvin dahil nandoon sa kanila si Blair, kaya naging matino na si Alvin at naging masaya. Bumalik naman silang dalawa sa kanilang mga trabaho at habang papasok sila sa opisina ni Alvin, ay binabati siya ng mga employee doon pero hindi ito pinapansin ni Alvin. You will be my secretary again. Sabi ni Alvin habang hindi tumitingin kay Blair.
Nakarating naman sila kaagad sa opisina nito, kaya agad namang nag-ayos si Blair sa kanyang mga gamit. Kapag nandito tayo sa opisina, ang tawag ko sa'yo ay sir, at ang tawag mo sa akin ay... Hindi na natapos ni Blair ang kanyang sasabihin dahil nagsalita bigla si Alvin. Baby. Hindi baby, Miss Villagonza. Napatawa naman ng bahagya si Alvin dahil sa sinabi ni Blair. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama ni Alvin, pero dumating ang araw na may malalaman pala si Blair. Dala-dala ni Blair ang isang kahon dahil may nag-text sa kanyang isang babae dahil may sasabihin ito sa kanyang importante kaya makikipagkita siya dito. Nang makarating na si Blair sa sinasabi ng babae, kaya lumapit siya sa isang van na itim at lumabas doon ang driver kaya pumasok na siya. Nasaan ang babae? Kinakabahang tanong ni Blair. Doon po tayo sa hideout, master. Sabi ng lalaking driver at pinandar ang van. Napakunot noon naman si Blair kung bakit tinawag siyang master. Agad naman silang nakarating sa isang malaking bahay at mataas na gate, kaya agad din silang pumasok doon. Dito po tayo. Sabi ng driver sa kanya, kaya sinundan niya na lang ito. Nilibot naman niyang kanyang tingin sa mga larawan, kaya may nakita siyang mga gwapong mga lalaki. At napansin naman niya ang isang litrato na magkasama ang nanay at tatay niya, kaya nagulat siya at naguguluhan. Ayos lang po kayo? Tanong ng driver, kaya tumango siya at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Nakarating naman agad sila sa isang kwarto at pumasok. Nakita ni Blair ang isang babaeng nakatalikod at nakaupo. Maureen? Gulat na sabi ni Blair nang makita niyang kasamahan niya sa trabaho at kaibigan din niya na si Maureen. Ngumiti naman ito sa kanya. Hi Blair! Sabi nito at niyakap siya. What are you doing here? Anong meron? Naguguluhang tanong ni Blair. Kaya tinuro ni Maureen ang nakaukit na pangalan sa isang lamesang kahoy. Pauline? Basa ni Blair. Blair Pauline Lazaro ang totoong pangalan, Blair. At isa ka sa anak ng pinakamalakas na grupo, ay ang grupo ng ama mo. Isa siyang mafia. Ang ina mo naman ay isang assassin. Lagi mong kinukwento noon na magaling silang dalawa. At gusto mo balang araw ay maging katulad ka rin nila. Paliwanag ni Maureen sa kanya. Pinaliwanag naman ni Maureen ang lahat kay Blair, kaya naaalala niya na ang mga sinasabi ni Maureen. Si tatay, kilala mo ba kung sinong pumatay sa kanya? It's David Jameson. Napahawak naman si Blair sa barel, kaya tatanggapin niya na kung ano talaga siya. Ikaw ang boss namin, our mafia boss. Nakangiting sabi ni Maureen at tinapik ang balikat ni Blair. Napaisip naman si Blair na hindi siya matanggap ni Alvin kung sasabihin niya kay Alvin ang lahat. Agad naman siya nagpaalam kay Maureen na uuwi na, baka naghahanap na si Alvin sa kanya. Nang makarating siya sa bahay ni Alvin, aakyat na sana siya, pero may narinig siyang ingay galing sa kusina, kaya pinuntahan niya ito. Blair, nauutal nitong sabi dahil lasing ito. akala ko, iniwan mo na ako. Shh! Hindi ba sabi ko, hindi kita iiwan? Sabi ni Blair at tinulungan niya si Alvin papunta sa kwarto nito. Kinabukasan, tinawagan siya ni Maureen na may appointment nito sa isang kumpanya. May sariling kumpanya si Blair at hindi alam ni Alvin ang tungkol dito. Habang nagmi-meeting sila Blair at mga ibang tao na hindi niya kilala, bigla namang may pumutok na baril galing sa labas. Sabay-sabay naman silang napatayo nang marinig ang putok na yun, kaya nataranta si Blair kung ano ang kanyang gagawin. Hanapin yung girlfriend ng lalaking yun. Rinig nilang sabi ng isang lalaki. Blair, umalis ka na dito. Pumunta ka sa garden. At may maliit na pinto doon. Seryosong sabi ni Andrew, kasabay ng pagkasira ng pinto. Agad namang pumunta si Blair doon at rinig pa rin niya ang mga sunod-sunod na putok. Tatawagan na sana niya si Alvin pero wala doon ang cellphone niya. Nagmamadali na lang siyang hanapin ang sinasabi ni Andrew pero may biglang nagsalita sa kanyang likod. Saan ka pupunta, babe? Tanong nito. Nakaramdam naman siya ng malakas na paghampas galing sa likod ni Blair. Bigla namang dumating si Alvin sa lugar kung saan nakahiga si Blair dahil sa lakas ng hampas at nandoon pa din ng lalaking may peklat sa mukha. Blair, bitawan mo siya! Sigaw ni Alvin. Nagulat naman si Blair dahil puno ng dugo ang damit nito. Etong babaeng to? Paano kaya kung kalabitin kong baril ko? Sabi naman ng lalaki
at inamoy si Blair sa may leeg nito. Alvin, tulungan mo ako. Natatakot ako. Sabi ni Blair, kaya agad namang nagpaputok ng baril si Alvin. Nagulat naman si Blair dahil natumbang lalaking nagtutok sa kanya ng baril. Nang makalapit si Alvin kay Blair, ay pinatayo naman niya ito. Nang makatayo, ay bigla din itong napabagsak dahil sa putok na nanggaling sa kanilang likuran. Natamaan pala ng bala si Blair sa balikat nito. Blair! Sigaw ni Alvin, kaya agad naman siyang binuhat ni Alvin papunta sa kanyang kotse. Okay lang ako. Nautal na sabi ni Blair habang iniinda ang sakit na nararamdaman niya. No, I'll bring you to the hospital. Hold on, baby. Sabi ni Alvin, kaya napangiti ng bahagya si Blair. Pinahiga naman siya ni Alvin sa likod ng sasakyan nito at mabilis na nagpatakbo na para bang ibabangganan nito ang kotse. Bakit may baril ka, Alvin? Biglang tanong ni Blair sa kanya, pero parang hindi narinig ni Alvin ang tanong niyang yun. I'm sorry, baby. I'm really sorry. Naiiyak na sabi ni Alvin, kaya napakunot noon nilang si Blair. If I tell you, you won't leave me, okay? Tumango naman si Blair at pinipilit na huminga, pero iniisip niya na kailangan niyang lumaban para sa kapatid niyang si Paul. Yes, I won't. Sagot ni Blair at pinikit niya ang kanyang mga mata dahil hindi niya kaya. I'm a mafia boss. Huling narinig ni Blair at tuluyan na siyang pumikit. Dahan-dahang dinilit ang mga mata ni Blair, kasalukuyan siyang nasa ospital at nakita niya si Alvin sa gilid niya. Gising ka na, pero about sa sinabi ko, just forget it. Napatingin naman sa kanya si Blair. Yung sa... Yes. You're a mafia boss, Alvin. Tanggap naman kita kahit ano ka pa. Nakangiting sabi ni Blair kay Alvin. I love you, Blair. Sabay halik ni Alvin sa labi ni Blair. Mahal din kita, Alvin. Nakangiting sagot naman ni Blair. Nakauwi naman sila kaagad dahil pwede nang lumabas si Blair sa ospital. Alvin, hindi ako baldado, okay? Kaya ko naman. Sabi ni Blair habang naglalakad sila dahil inaalalayan pa rin siya ni Alvin. Habang kumakain sila, ay akma sanang susubuan ni Alvin si Blair, pero may nag-doorbell, kaya agad namang binuksan ni Alvin ang pinto. Honey! Sigaw ng babae at niyakap niya si Alvin. What are you doing here, Lorraine? Sigaw ni Alvin at tinulak si Lorraine. I missed you, so I visit you here. Malanding sabi nito at tiningnan naman ni Blair ang babae mula ulo hanggang paa at napansin niya ang makapal na makeup nito. Pumasok naman ito kaagad kahit hindi ito pinapapasok ni Alvin. At tumingin dito kay Blair na parang nandidiri. You? What are you doing here? Mataray na sabi ni Lorraine kay Blair. Hindi naman ito pinansin ni Blair at uminom na lang ng tubig. Stop it, Lorraine. Now, out! Sigaw ni Alvin, kaya napangiti naman si Blair. Hilabas daw. Hindi mo ba narinig? Sambit ni Blair at napataas naman ang kilay nito. Duh! Remember? Alvin is my fiancé. Lorraine! Sigaw ni Alvin at nagmamadaling umakyat. Ano kung fiancé ka niya? Kinababaliwan niya ako. Nakangiting sabi ni Blair kaya biglang namula si Lorraine sa inis. How dare you? Sigaw nito sabay buhos ng tubig kay Blair. Kinuha naman ni Blair ang pitchel na may maraming tubig at pinuhos din kay Lorraine. Nagulat naman si Lorraine sa ginawang yun ni Blair. Kaya sinampal niya ito sa mukha, kaya napahawak naman sa pisngi niya si Lorraine. Sinuntok naman ni Blair ang mukha ni Lorraine, kaya natumba ito. Oh, sorry. My hand slipped. Sabi ni Blair at napahawak sa braso niya dahil kumirot ito. Saktong bumaba naman si Alvin galing sa itaas at naabutan niya si Lorraine na nakaupo lang sa sahig dahil sa ginawa ni Blair. What happened? Kunot noong tanong ni Alvin sa dalawa. Honey, she punched me. It hurts. Ow! Maarting sabi nito, kaya tumingin si Alvin dito. Alvin, hindi ko sinasadya. Sinampal niya kasi ako at binuhusan ng tubig. Alvin, hindi ko talaga sinasadya. Sabi ni Blair. What? Galit na sabi ni Alvin at tumingin kay Lorraine. I didn't do that, honey. She did that to herself.
Naiiyak na sabi nito. Alvin, yung sugat ko nagdurugo. Sabi ni Blair at tumingin sa braso niya. Pinatayo naman ni Alvin si Lorraine at kinaladkad si Lorraine papalabas. Honey, what are you doing? Go to hell. Sigaw din ni Alvin at napangiti naman si Blair at umupo sa upuan. Lumipas ang araw simula nung nangyari nila Blair at Lorraine, hindi pa din sinabi ni Blair kay Alvin na isa din siyang mafia boss. Blair, hindi mo pa ba sinasabi kay Alvin ang tungkol sa'yo? Tanong ni Maureen sa kanya habang nakaupo sila sa sofa ng maliit na bahay ni Maureen. Hindi pa, pero alam mo, Mau, may sinabi sa akin si Alvin. Sagot naman ni Blair, kaya sinabi naman ni Blair ang tungkol sa sinabi ni Alvin. What? Ibig mong sabihin, isa din siyang mafia boss? Baka siya yung... Hindi na tinapos ni Maureen ang kanyang sasabihin nang takpan niya ang kanyang bibig. Yung ano? Pilit namang sinasabi ni Blair. Huwag ka sanang magugulat sa sasabihin ko sa iyo, Blair, ha? Isa din siya sa grupo ng kalaban natin eh. Paliwanag ni Maureen, kaya natulala lang si Blair dahil sa sinabi nito. Pero, paano? Tanong ulit ni Blair, kaya pinaliwanag ni Maureen ang lahat sa kanya. Kaya kailangan niyang sabihin kay Alvin bago pa mahuli ang lahat. Umuwi naman siya, kaya naabutan niya si Alvin doon sa sofa na nakaupo. Agad naman niyang nilapitan si Alvin at umupo siya sa tabi nito. Alvin, may sasabihin sana ako sa'yo. I'm a mafia boss. At alam mo ba na magkalaban tayo? Paano na to? Anong gagawin natin? Naguguluhang tanong ni Blair kay Alvin. I don't know. Kailangan nating itagong relasyon natin, Blair. Tanging sagot ni Alvin. Sana naman walang mangyaring masama sa ating dalawa, Alvin. Nangangamba din ako para sa kapatid kong si Paul. Nangangambang sabi ni Blair, kaya niyakap siya ni Alvin para gumaan ang loob niya. Mas mabuti pang sabihin mo sa kapatid mo na dito na lang muna siya and explain to him na isa kang mafia boss. But wait, totoo mo ba siyang kapatid? Tanong ni Alvin, pero yan ang hindi alam ni Blair, kaya tatanungin niya muna si Maureen kung ano nga ba ang totoo. Kaya agad nang kinuha ni Blair si Paul sa probinsya nila at habang nagbabiyahe sila ay pinaliwanag ni Blair kay Paul ang nangyayari. Agad namang naiintindihan ni Paul ang sinasabi ni Blair, kaya nakarating naman sila kaagad sa bahay ni Alvin. Ang laki naman ng bahay nito, ate. Nakangiting sabi ni Paul. Hinayaan lang ni Blair si Paul na maglibot-libot sa bahay ni Alvin. Blair, tawag sa kanya ni Alvin magmula sa itaas, kaya agad siyang umakyat. Kapatid mo? Sabay tingin ni Alvin galing sa itaas at nasa baba ang kapatid ni Blair. Tumango naman ito. He's only 12 years old, pero nakakaranas na siya ng ganito sa buhay niya. Namimiss niya na nga si nanay eh. Kaya nahihirapan ako. Kaya laban ako sa apat ng aking makakaya. Ayokong hayaan nilang kapatid kong mag-isa. Are you sure that he's your brother? Tanong ulit ni Alvin. Hindi pa. Pero tatanungin ko si Maureen. Agad namang napahinto si Alvin at tumingin kay Blair. Oh, I forgot to tell you. Maureen is your employee, di ba? Kasamahan ko siya sa grupo at siyang assistant ko. Paliwanag naman ni Blair, kaya tumango-tango lang si Alvin. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ko kayo ng kapatid mo, Blair. Lovely was okay with mommy and daddy. They can protect Lovely. Ayos lang sa kanila na kayo na munang uunahin ko. Nakangiting sabi ni Alvin, kaya niyakap niya si Blair. Alam na din ng pamilya ni Alvin ang tungkol kay Blair, kaya napagkasunduan nila na mag-aayos na at hindi nilang mag-aaway. Pero may isa pa silang problema. Nalaman ni Blair na si Lorraine ay isang anak ng mafia boss at silang tinutugis ng mga ito. Kaya nagkaroon ng barilan noong nabaril si Blair sa balikat niya. Blair, dapat magplano na tayo hanggat maaga pa. Baka maunahan tayo ni Lorraine. Sambit sa kanya ni Maureen. Nagkakasama na sila ni Alvin, Blair at Maureen sa iisang bahay at doon sila nagpaplano kung anong gagawin nila. May biglang tumawag sa telepono ni Alvin, kaya agad niyang sinagot ang tawag. Hello? Sino to? Tanong ni Alvin. Hindi mo na ba ako nakikilala, Alvin? Oh, baka she forgot na may kapatid siya sa bahay mo.
Natatawang sabi ng babae sa telepono at ang tinutukoy niya ay si Blair. Kaya napatingin si Alvin kay Blair na nangangamba para sa kapatid nito at ang kasama lang ng kapatid niya sa bahay ni Alvin ay ang mga maids at guards. "Oh, ano nangyayari?" tanong ni Blair. "Oh, hello Blair. You don't know what is going on? Nakalimutan mo na ba na may kapatid ka sa bahay ni Alvin?" "Sino ka ba? Sino ka?" sigaw ni Blair. Pero alam na ni Alvin na nandoon si Paul sa kamay ni Lorraine. "Hindi mo na ba ako nakikilala? Sinuntok mo pa nga ako sa mukha eh." Lorraine? Ay, thank you naman at nalaman mo." "Ate, tulungan mo ako!" sigaw ni Paul sa kabilang linya. "Kung gusto mong mabuhay ang kapatid mo, pumunta kayo dito at isama yung mga tauhan ninyo." Agad namang pinatay ni Lorraine ang tawag, habang si Blair ay nangangamba na para sa kanyang kapatid. "I'm sorry Blair, hindi ko naprotektahan ng kapatid mo. I promise, tutulungan kitang makuha si Paul kay Lorraine." Niyakap naman niya si Blair at hinalikan sa noo. "Let's go Blair, Alvin, baka mahuli pa tayo." Sambit ni Maureen, kaya agad namang pinatawag ni Alvin at Blair ang mga tauhan nila para pumunta sa sinasabing lugar ni Lorraine. Nakasakay sila lahat sa iba't ibang sasakyan at pareho lang ito ng kulay itim. Nakarating naman sila kagad sa lugar kung saan ay malawak at walang katao-tao. Nang makalabas na sila Alvin at Blair sa kotse, agad namang may nagpaputok ng baril. Lumabas naman kagad sila Lorraine at ang mga tauhan nito na napakarami, kaya iniisip nila Alvin kung kakayanin ba nila ang kampon ni Lorraine. "Kahit anong mangyari Blair, we will fight," saad ni Alvin at hinawakan nito ang kamay niya. "Oh, ang sweet naman ng mag-asawang yan. Pero ito, anong gagawin ko dito?" Sabay hatak ni Lorraine kay Paul habang si Paul ay umiiyak. "Bitawan mong kapatid ko, Lorraine. Bakit mo ba siya dinadamay ha?" Pero agad na nagpaputok ng baril si Lorraine at hudyat yun nasisimulan na nila ang kanilang pag-aaway. Habang si Blair ay nag-iingat na pumunta sa likod ni Lorraine at para maligtas niya si Paul sa mga kamay nito. "Tingnan niyo kung anong gagawin ko dito sa batang to, Alvin. Blair?" sigaw nito at tumawa-tawa. Kakalabitan na sana ni Lorraine ang baril na hawak niya na tinutok na kay Paul. Bigla namang sinuntok ni Blair sa likod si Lorraine, kaya natumba ito at kinuha kaagad niya si Paul. Lumipas ang oras ay naging tahimik ang lugar at ang natira lang ay sina Alvin, Blair, Maureen at Paul. At ang mga tauhan nila na mabibilang lang ang natitira. Dumaan naman kaagad ang mommy at daddy ni Alvin kasama nitong kapatid niyang si Lovely. "Are you all okay?" Sambit sa kanila ng mommy ni Alvin. "We're okay mom, ayos na pong lahat," sagot ni Alvin at ngumiti. Yumakap naman si Lovely sa kanyang kuya na si Alvin at hinalikan nito sa noo. "I'm happy na you're both okay, kuya and ate Blair. But who is he?" tanong ni Lovely nang makita niya si Paul sa tabi ni Blair. He's my brother. Paul, this is Lovely. Lovely, this is Paul." Lumipas naman ang pangyayaring yun ay naging masaya naman ang kanilang naging pamumuhay nila Alvin at Blair. Tanggapin ng pamilya ni Blair ang totoong kapatid niya na si Paul. Plinano naman nilang magpakasal at ngayon ay nasa simbahan na sila at magpapalitan na sila ng I do. Pagkatapos ng kanilang kasal, naging masaya naman ang kanilang pamumuhay kasama ang kanilang anak. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell icon for more story updates. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghang salamat!